Good day everyone. We are the reporters for this chapter, which is the recruitment, selection, and process. So I am Princess Aliyah A. Custodian. I will be discussing what is recruitment. So before we dive into the actual discussion, I would like to share with you our learning objectives first para magkaroon kayo ng idea or insights kung ano nga ba yung pag-uusapan natin today. So the objectives are, the number one is identify the recruitment and selection process. Describe and discuss the different recruitment sources and the effectiveness of each. Identify recruitment process and the different tests used in selection process. Identify the scope of recruitment policy. And the last one is understand the rationale and principles of employee selection. So now let's start with the recruitment. So when we say recruitment, it is the process of finding and sorting out manpower best for job vacancies within an organization. So sa madaling salita, when we say recruitment, ito yung process ng paghahanap, pag-screen, or panghihikayat ng mga applicants na may sapat na skills and qualifications na kailangan para sa isang particular or specific job na in-offer ng isang company. So, mahalaga kasi yung recruitment kasi isa to sa mga hakbang sa pagbuo ng isang effective workforce kasi kapag maayos yung recruitment process, mas magiging madali yung paghahanap ng best fit para sa isang position or nakakatulong sa overall performance or overall success ng isang company. Yung recruitment kasi, it is not just as a simpleng paghahanap ng mga applicants, but it has a structured process na sinusunod para masiguradong tama yung mga empleyadong kukuhanin for a specific or particular job. So, narito yung mga process or yung mga steps for recruitment processes. The first one is the identifying. So, identifying, ito yung unang step sa recruitment process kung saan tinutukoy ng mga HR or ng mga human resource yung mga pangangailangan ng bagong empleyado. So, dito, inaalam nila kung ano yung specific job role, ano yung mga kailangang qualifications and skills, at kung paano ba makakatulong yung empleyadong yun sa overall success ng company. Halimbawa, kung ang isang kumpanya is lumalaki na talaga sila and they needed a additional customer service representative, so ang gagawin ng mga HR, kailangan nilang pag-aralan kung ilan bang empleyado yung kakailanganin, ano yung magiging job descriptions nila, at ano ba yung skills na dapat taglayin ng empleyado para sa posisyon na ibinibigay ng kumpanya. After identifying, pupunta naman tayo ngayon sa attracting. So, sa attracting, di ba, kapag natukoy mo na yung pangangailangan para sa bagong empleyado, which is the identifying nga, so, ang attracting naman, it is, kailangan na ngayong maghanap ng mga aplikante or dito na pumapasok yung paggamit ng mga job postings, job portals, social media, or any recruitment agencies para maabot ang mas maraming potential applicants. So, halimbawa, di ba ngayon marami ng mga business companies na gumagamit ng iba't ibang social media platforms kasi sa ganung paraan, mas maraming audience or mas maraming potential applicants yung makakakita and may enganyong mag-apply para sa posisyon na ibinibigay ng kumpanya. After identifying and attracting, we are going to move na sa third step, which is the screening. So, sa screening, sa step na to, dito na nire-review na yung mga applications, resumes, cover letters ng mga nag-apply. So, yung goal dito sa screening na to is to filter out, like alisin yung mga hindi qualified na applicants or mga unqualified applicants para hindi na rin masayang yung oras ng mga human resource sa pag-interview ng mga hindi swak or hindi pasok yung qualification and skills para sa pinag-a-applyan nilang trabaho. Like, for example, may isang company, naghahanap sila ng mga graphic designer, and there is this one applicant na nag-apply na wala siyang any portfolio or wala siyang any karanasan when it comes to graphic designing. So, i-filter out na yun, like, ihihiwalay na yung resumes or yung cover letters niya dun sa mga qualified applicants para na rin hindi siya isunod pa sa next process or sa next recruitment process. After those 3 steps, pupunta na tayo ngayon sa shortlisting. So, after screening,
pipiliin na yung pinaka-qualified na kandidato batay sa kanilang skills, experiences, or kung gaano ba sila kaangkop sa job requirements na binigay ng company. So, sa madaling salita, when we say shortlisting, ito yung step na kung saan pinipili na yung best candidate or best applicant mula sa pool na mga nag-apply. So, for example, kung may 50 applicants for that job position, pwedeng 10 lang yung mapili for the next step, which is the interview, dahil sila yung may pinakaangkop or pasok na pasok yung experiences, skills, or job requirements na hinahanap ng isang company. For the last step sa recruitment process, and this is interviewing, so, isinasagawa yung job interview para mas ma-assess pa yung potential applicant. So, dito kasi sa interviewing, dito malalaman kung talagang qualified ba siya, paano sila mag-isip, paano sila mag-solve ng problems, and kung tugma ba yung qualifications nila sa job requirements na ibinigay ng company. Sometimes kasi, mayroong two types of interview, and these are the initial interview and the final interview. So, I'm gonna tell you then kung ano ba yung pinagkaiba ng dalawa. So, let's talk about first the initial interview. So, when we say initial interview, ito yung para makita lang yung pinaka-basic qualifications ng isang candidate. Like, nakafocus sila sa qualification ng potential applicants. Tapos, yung final interview naman, mas in-depth siya compared sa initial interview. Kasi, sa final interview, dito tinitignan mismo yung work ethics, problem-solving skills, and attitude ng applicant na nag-apply for that job position. Bukod sa recruitment process, meron din tayong tinatawag na job description and specification na parehong mahalaga sa paghahanap ng tamang empleyado. So, baka malito kayo guys, magkahiwalay po yung job description and specification, but tong dalawa na to is pareho silang nagsisilbing recruitment device. So, ibig sabihin, tong dalawang to is nagiging batayan para sa paghanap ng tamang empleyado sa isang position. So, sasabihin ko din sa inyo yung difference between the two. So, unahin na natin yung job description. Kapag sinabi natin job description, ito ay naglalaman ng mga detailed information about sa work or about sa trabaho, like the responsibilities, the duties, and expected outcomes. When we say job specification naman, nakatuon naman ito sa mga qualifications and skills na kailangan taglayin ng potential candidate, like educational background, experiences, as well as technical skills. So, yun. Importante itong dalawang to kasi yun nga, based sa description, ito yung nagsisilbing recruitment device. Ito yung nagiging batayan sa paghahanap ng tamang applicant for that job position or for a specific job position. So, kapag malinaw yung job description, mas madaling ma-attract yung mga applicanteng qualified para sa trabaho. Iyon. Before we go on to our next topic, let's read first again our learning objectives number 2. Describe and discuss the different recruitment sources and the effectiveness of each. A pleasant day, everyone. I am Kate Cyrel Q. de Ocampo, and I am here to discuss the sources of locating and attracting candidates. There are two ways to locate and attract candidates. It is internal source and external source. So, unahin muna natin i-discuss yung internal source. Recruitment within. Let me read the definition. Existing employees will fill vacant position. Hired employees will fill vacant positions that the company needed. Ibig sabihin, yung mga current employees mismo ng kumpanya na yon ang mag-fill in ng mga vacant position na hinahanap o kinakailangan ng company to function. Paano nangyayari yon? First, job transfer. As we all know, kapag sinabing job transfer, yung isang empleyado, meron siyang current na process. Then, ilalagay siya sa ibang department, sa ibang units. Madalas na nangyayari ito is sa production area at saka sa mga maliliit na company. Sa production area,
sasabihin, pag na-deploy kayo doon, during the orientation, sasabihin sa inyo, there's no permanent process na ibibigay sa inyo. Kasi possible na yung ibang department, yung ibang process, kukunin kayo, lalo na kapag may nahabol na quota. Ganun yung madalas na nangyayari sa job transfer. Next is promotion. As we all know, promotion is one of the motivation for our employees. And of course, kung iisipin natin, mas effective siya, yung promotion, para mag-fill ng vacant position. Pag sinabi kasing promotion, mas higher yung kinakailangan or ginagampanan ng empleyado. Hindi katulad nung hindi pa siya napopromote. Tapos, isa pang kagandahan dito, company use the human resources effectively or the maximum capacity of the human resources. Kumbaga, yung kakayahan nila na-enhance ng na-enhance. At syempre, yung company, win-win situation lang sila na promote yung ibang employees, tapos yung company rin naman na gagamit nila yung human resources nila in their maximum capacity. We're done with internal source, so let's proceed to external sources. When we say external sources, it is locating or attracting candidates outside the company. And there are many ways to locate candidates outside. First is advertisement. Let's read the definition of advertisement. Dissemination of job openings through television, newspaper, and radio, specifying the position and company. So, ibig sabihin, the announcement can be read or heard through televisions, radio, newspaper. At doon sa television, pwede siya sa commercial. Makikita or mapapanood natin siya sa commercial. Ganon din sa radio. Sa newspaper naman, makikita natin siya possible in front or sa likod ng newspaper. And pag yun ay pinopost, syempre, kailangan yun ng malaking halaga. It is more expensive kasi bago ka makapag-publish or makapag-announce sa isang television, sa radio, and sa newspaper, malaking gastos yun and maraming process. So, kaya yung mga company na possible na nag-a-announce doon ay syempre mga bigatin din. And kapag nakakita tayo ng ganong announcement, makikita natin doon kung saang lugar ka pwedeng magpasa ng requirements mo, kung anong trabaho yung available or hinahanap nila, qualification, syempre, tapos possible na yung sweldo din. Next is walk-in applicant. So, let's read the definition. Voluntary application submitted directly to the company by prospective employees. Ibig sabihin, yung mga aplikante, sila mismo yung napunta doon sa company to submit their curriculum vitae or resume. So, dito, madalas, kung magbibigay ako ng scenario, halimbawa, yung isang naghahanap ng trabaho, pumunta siya ng EPSA. Wala naman talaga siyang specific na pupuntahan doon. Kumbaga, nagbabaka sakali siya na merong makikita siya sa gate ng company na hiring. So, mababasa niya yun, then makikita if possible na yung kanyang requirement ay kompleto na, tapos yung job qualification or yung job qualification naman ng company naka-specify doon, directly siyang pupunta doon at directly niyang ipapasa yun without having his or her schedule. Next is internet recruiting. So, let's read the definition. Online job posting on social media platforms and company websites allowing applicants to submit resume electronically. So, ibig sabihin, ang pagpo-post na ng announcement na hiring ang isang company ay through social media. Saan? Pwedeng sa Facebook. Madalas sa Facebook yan. Next, pwedeng sa Instagram. Pwede rin sa TikTok. Maraming ways through using social media na makakapag-post ang isang company. And as we all know, mas cheaper siya than advertisement. So, ang pinagkaibahan kasi nilang dalawa, pag sinabi nating advertisement, it is more on traditional way. Ngayon kasi, kung iisipin natin, more on gadgets na tayo. So, meron na tayong internet recruitment. At kapag sinabi nating internet recruitment, mag-email lang yan through email. So, pwedeng mag-post yun sa
social media platforms, then pwedeng submit your resume or curriculum vitae with this email address. Tapos, doon mo ipapasa, doon kayo magkakaroon ng connection yung employee and yung employer. Next is employee referral program. Let's read the definition. A system leveraging current employees to recruit suitable candidates who meet the organization's needs. This program includes 7 ways. So when we say employees referral program, the company allowed the current employees to refer the possible candidates to the vacant positions na kinakailangan ng company. So the first way is up the ante. Let's read the definition. In exchange of recruiting a good employee will give incentive. Sabihin, kapag ang isang empleyado ay nakapag-refer ng good employee, pasok naman sa qualification, pwede siyang makakuha ng incentives. Ano ba yung mga incentives na pwedeng makuha ng empleyado na yun? First is free dinner. Free dinner. Next is discounted merchandise. Alam ko, pwede siyang ganito. Halimbawa, kukuha ng isang appliances yung empleyado na yun. Tapos, sasabihin ng employee, 50% babayaran mo. 50% naman babayaran ng company. Next is free insurance. Diba? Maganda din yon. Next is all expense paid trip. Ibig sabihin, pwede siyang out of town or pwedeng sa swimming, di ba? Kapag magkakaroon ng company outing, pwede na ililibre yung expenses mo ng employee. Next is increase visibility. Publicly recognizing employees who provide successful. Dito, maaaring pwede siyang magkaroon ng certification na magre-recognize na isa siyang empleyado na nakakapag-refer ng mga good employees, and meron ding incentives dito. Pwede siyang dinner with the CEO. Pwede yun, di ba? Next is halimbawa magbibigay ng listahan yung employee ng mga possible na gifts. Tapos mamimili siya doon. Halimbawa refrigerator, tapos yung employee na yon gusto niya ng refrigerator, yun naman ay ibibigay ng company. Next is tailor the program. Optimizing the referral and application process for efficiency and ease of use. Ganito yon. Minsan kasi, di ba, ang mga nire-refer ng mga current employees, hindi talaga siya pasok sa kinakailangan ng company. So, sa Tailor the Program, nagkakaroon ng orientation, nagkakaroon ng meeting sa mga empleyado na ito yung kinakailangan ng company natin. Itong qualification, ganitong natapos, ganito yung educational background, mga ganung bagay, para malimitahan yung pagre-refer ng mga candidates na hindi naman talaga at malayo yung kanilang kinakailangan sa nire-refer ng mga candidate, ng mga employee. Next is keep the data. Maintaining a database of all submitted resume, including those from unsuccessful applicants for future recruitment needs. Ibig sabihin ganito. So, wag lagi mawawala ng pag-asa. Kasi sa keep the data, lahat ng pinapasa pala ng mga aplikante, kahit di ka napasa, malay mo na yung position na ina-applyan mo dati, yun yung nagbukas ngayon. 'Di ba? So, since meron silang data na tinatago-tago nila, malay natin at one time makatanggap ng isang tawag, tapos sasabihin na ay naanyayahan ka for interview, diba? Next is widen the boundary of your strategy. Expanding recruitment efforts to include contacting former employees and corporate contacts for referrals. Ibig sabihin, since connected sila ni Keep the Data, meron si Keep the Data, lahat ng data ng meron na binibigay sa kanila ay tinatabi nila. So, ibig sabihin, yung mga hindi natanggap, mga nag-endo or tapos na yung kontrata nila, pwede yung tawagan ng
pwede yung tawagan ng company, tapos tatanungin, baka pwede ka in this position. Kapag hindi naman, may i-refer ka ba? Ganong bagay. And then, meron kasing halimbawa, may mga connection kasi bawat company. Halimbawa, yung isang company, meron sa kanilang nagbitaw or nag-resign na ang kanyang qualification or ang kanyang natapos ay engineer. Nag-resign siya for a specific reason. Tapos, yun naman ay katanggap-tanggap. And then, yung employee na nangangailangan, tatawag sila dito sa company na ito. Tapos tatanungin nila, baka meron kang kakilala na pwedeng pumasok sa ganitong trabaho. Ito yung kailangan namin, isang engineer. So, pwede na yung nag-resign na empleyado, na dating empleyado nung kinontak na company is matawagan. Next is pay for performance. Incentive are awarded only if the referred employer remains with the company for a specific period, maximum of 6 months. So, minsan kasi, kung iisipin natin, marami naman kasi pasok lang ng pasok para makakuha ng incentives, di ba? Hindi yun mawawala. Pero at this time, pag sinabing pay for the performance, makukuha mo lang yung incentives mo if yung ni-refer mo ay tumagal ng 6 months. Next is measure outcomes, evaluating the qualification and performance of referred employees to assess the program's effectiveness. Ibig sabihin lang ng measure outcomes is halimbawa, maraming ni-refer. Ngayon, pipili ka lang sa mga ni-refer na yun kung sino yung papasok talaga mismo. Sino may best na qualifications. Kahit pare-pareha sila ng mga natapos, depende. Pwedeng sa interview magkakatalo. So, measure the outcomes. Next is, tinutukoy din neto yung tinetest nila kung yung pagre-refer ba is effective at maganda for the company. Kung mas nadadalian ba sila or mas nahihirapan sila kasi maraming nag-e-endo, maraming nag-aawol, diba? So, those are the 7 types of employees referral program. Under siya ng employees referral program. So, now, let's proceed to another type of external sources, which is headhunters. Utilizing specialized executive search firms to recruit candidates for high-level position. Pag sinabi nating headhunter, yun yung isa siyang firm na naghahanap na may mga matataas na position. I will give an example. Halimbawa, may isang mayamang tao. Tapos, hindi niya kasi korte yung pagpapatakbo ng isang company. Hindi yan ang tinapos. Let's say, isa siyang known engineer. Tapos, gusto niya na mag-build up ng malaking company. Since hindi niya korte yun, syempre, hindi rin niya mapapatakbo ng maayos yung company. So, possible na mag-ask siya ng help sa mga headhunters, sa firm ng headhunters na humahanap talaga ng mga magagaling. Halimbawa siya ang president ng company, vice president ang hahanapin ng headhunters or directors na may mga linya talaga at meron talaga silang knowledge or knowledgeable sila sa pagpapatakbo ng isang company. Next is campus recruiting. Let's read the definition. Directly approaching and offering position to recent graduate from college and universities. Campus recruiting, ibig sabihin, minsan may job fair. Halimbawa, sa culinary school, merong isang businesswoman na magsa-start ng kanyang business. Tapos, ang kanyang industry ay food industry, specifically restaurant. So, yung mga recent graduates, pwedeng ang businesswoman na yun, pupunta sila sa isang culinary school. Tapos magkakaroon ng job fair. And yung mga recent graduates, pwede doon, diba? Or pwede din na OJT, diba? Pwede na yung mga OJT doon papasok. Tapos pag naging maganda yung performance, pwede silang maging permanent doon. Hindi na sila, or contractual, hindi na sila OJT lang.
hindi na ang trabaho, hindi na sila papasok doon as OJT. Papasok na sila doon as a contractual or as a permanent employee. Lastly is employment agency. Let's read the definition. Partnering with agencies, both public and private, to assist the recruitment process. So, ibig sabihin nito, ang employment agency, may public and may private. So, unahin muna natin yung private. Kapag sinabing private, ang pagpapasok ng isang empleyado sa isang kumpanya ay bayad. Ganito yon. Halimbawa, ikaw ay nag-apply sa isang agency. So, ibig sabihin, ang agency ang may hawak sa'yo. Then, halimbawa, nagtrabaho ka sa Rebisco. Pinasok ka ng agency sa Rebisco. Ang magpapasahod sa'yo ay agency. At yung agency, kung ang minimum ng Rebisco per day is 520, halimbawa 10% nun ng sahod mo or 20% ng sahod mo ay kakaltasin ng agency mo sa'yo. So, ang private agency ay may bayad. Next is yung public agency. Kapag sinabing public agency, yun ay walang kaltas. Walang kaltas na kukunin sa'yo. Ang mangyayari doon, ang government ang magbabayad sa mga empleyado ng public agencies. Dito sa Tansa, meron tayong tinatawag na Public Employment Service Office or PESO. So, sila ay connected sa DOLE or Department of Labor and Employment. Tapos, sila din ay connected sa local government units. So, possible na kapag may job hiring, pwede kayong magpapasok sa PESO if mga taga-Tansa kayo. Next is yung Philippine Overseas Employment Administration. Dito, ang sakop nila is yung mga OFW, Overseas Filipino Workers. Sila yung mga nagpa-process ng requirement ng mga Filipino para ma-deploy sila sa ibang bansa. That's the end of our discussion, and let's have a small or short recap. We discussed about the sources of locating and attracting candidates. Merong external, merong internal. So, kapag internal, recruitment within. Pag external, may advertisement, may internet recruiting, walk-in applicants, tapos employees referral program with 7 ways. Next is headhunters, campus recruiting, and employment agencies. I hope you learned a lot and thank you for watching. So, matapos na nga nila na i-discuss kung ano ang promotion from within at external hiring, so, talakayin naman natin ngayon ang comparison ng advantages and disadvantages ng promotion from within and external hiring. So, let's start. Advantages. Provides greater motivation for good performances. So, dito masasabi sa advantage na to na kapag meron kang good performances, meron kang posibilidad na ma-promote. So, sabi nga dito na kung meron kang performances na maganda, like mapopromote ka, tapos sabihin na natin na magkakaroon ka ng motibasyon sa work na ipagpatuloy at maging productive sa isang organization. So, dito masasabi natin na mahalaga ang promotion from within o magiging advantage siya dahil napuboost yung motivation natin para mas pursigihin natin na mag-work tayo ng maigi. So, let's talk about the next advantages. Provides greater promotion opportunities for present employees. So, dito na nga, sinasabi ko na nga ba, promotion opportunities. Nasabi ko na kanina na meron tayong greater motivation. Isa na yun sa opportunities ng isang promotion. Di lang ito yung mga opportunities ng mababanggit ko kasi meron pang mga nasa dulo kung ano yung mga opportunities na yun. So, let's talk about this.
So, sa mga present organization o mga present employees, meron silang possibility na magkaroon sila ng promotion kung maganda yung performances nila. At mas nakakabusto ng kakayahan natin na mas mag-shine, kasi nga kung sakaling kung pangit yung performance mo, then wala kang promotion. But if sakaling maganda or mas malinis, maayos, merong possibility na magkaroon ka ng promotion. So, improves morale and organizational loyalty. Ayun yung next advantages natin. So, sabi nga dito, improves morale, pati yung loyalty natin. So, after mo ma-promote, mas sabi natin na kung sakali meron kang isang organization, tapos sabihin mo na na-promote ka, sabihin mo sa sarili mo na dito na lang ako, di na ako lilipat kasi na-promote na ako dito. Mas maganda yung tinuturing ako dito, mas maganda kasi pinopromote tayo dito at mas binibigyan tayo ng kahalagahan kung ano yung ginagawa natin sa mga bagay-bagay o sa work natin. So, enables employee to perform the new jobs with little loss of time. Dito naman, dahil nga sabi nila na nanggaling ka sa baba at prinomote ka. So, familiar ka na kung ano yung ginagawa na nasa taas. Kunyari, sabihin na nating employee ka. Tapos nakikita mo yung ginagawa ng team manager mo. Masabi mo na familiar ka na, like kung anong ginagawa niya, like kung sino yung kinakausap niya, kung sino yung mga client niya. Ganun yung like ginagawa niya na yung job niya ng little loss of time kasi nga familiar na siya sa job na yon kasi lagi niyang nakakasama yung may job na yon dati. Ganun din sa familiar with the organization and how it operates. Parehas lang sila. So, kung sino yung familiar ka na kung kanino, sino, kailan, kung ano yung gagawin mo sa bawat organization. So, let's move on to the disadvantages. Promotes invading. So, ano nga ba yung invading? Invading is kapag pinopromote natin yung below sa organization. So, sabihin na natin pinomote mo nga yung employee mo as a team manager. Dito, mas sabi mo na dahil pinomote mo to kasi nga same kayo ng team, same rin kayo ng ideas or same kayo ng thinking ng kung paano siya mag-isip. Like sabi nga nila na kung sino yung nakakasama mo sa isang team, ganun din yung parang mahahawa ka na doon. Like kung ano yung inisip mo, ganun din iisipin ko. Like wala nang new ideas na mabibigay yung na-promote. So, creates political infighting and pressure to compete. Dito naman, masabi natin na meron kasi mga circumstances na kapag prinomote ka, meron maiinggit. Normal lang yan. Like, sa Pilipino, sabihin na nating makita mong umangat yung isang employee, sabihin na natin. Like, hihilahin ko to pababa kasi nga ayaw mo o naiinggit ka kasi baka siya tumaas, ako hindi. So dito magkakaroon tayo ng political infighting at yung parang pressure natin sa mag-compete sa bawat employee. So create a homogeneous requires a strong management development program. So dito naman is sabihin na nating mga nasa mababa kang rango, like rank 8, tapos na-promote ka bilang rank 5, sabihin na natin 3 rango. So dahil nga galing siya sa rank 8, tapos ang laki ng agwat, naging rank 5 siya.
dito kailangan niya strong management development program. So kailangan niya ng training, kailangan niya ng iba't ibang gagawin para maging fit doon sa position na yon. Hindi tulad ng mag-hire ka ng sa labas na anuhin mo lang yung capabilities or yung qualities, then go mo na siya kasi ayun yung hinahanap mo bilang isang team manager or rank 5. So create a homogeneous workforce. So parang parehas lang siya sa promotes in leading. Like same kayo ng ideas, experience, kung ano yung nasa isip mo, ganun din. So dito mas parang replicate nga ng mga ideas. Parang wala ng mga bagong ideas na mabibigay yung kung sakaling na-promote mo yung isang employee. Like, pinomote mo, tapos yung ideas niya pala is same lang ng sa'yo. Parang wala nang ibang magagawa yun. Kasi nga, same kayo ng management. Then, yun nga. So, let's move on to the external hiring. So, napansin ko lang na sa promotion from within, yung advantages niya is magiging disadvantages sa external hiring. But, yung disadvantages from promotion from within ay magiging advantages naman sa external hiring. Parang may tricks lang siya. So, let's move on to the external hiring advantages. So, unang-una na rito is provides new ideas and new insights. So, galing nasa labas yung employee. Then, pumasok sa organization natin. So, yung ideas niya, yung knowledge niya, and yung insights niya galing sa dati niyang company is ma-apply niya yun sa organization natin para ma-boost o yung ma-enhance yung work natin. So, next, allows employee to make changes without having to place constituent groups. So, dito masasabi natin na galing nga sa labas yung employee. Then, pumasok siya as a manager. So, hindi niya alam kung sino yung mga matataas or kung sino yung mga makakapangyarihan na mga tao doon. So, ang gagawin niya is kung sino ang tama, kung sino yung nararapat na pagsamahan, ay yung sasamahan niya. Parang wala siyang bias sa pagsama kasi wala siyang alam. Ayun yung advantages ng external hiring. Kung ano yung mas nararapat, ayun yung susundan niya. Then, does not change the present organization hierarchy. So, dito, masabi natin na dahil nga galing sa labas, madadagdagan lang natin yung employee. So, bali, sabihin na natin na sa organization chart, meron dong employee. Then, nag-add ulit sila ng employee. So, parang wala nang changes yon. But, kung sakaling sa promotion from within, manyari, yung employee na yon is na-promote. So, yung employee na yon is magiging team manager. Then, yung pwesto ng employee na yun is magiging bakante. So, ayun yung sinasabi dito na advantages na does not change the present organization. Kasi madadagdagan lang yun. Hindi magkakaroon ng changes about sa organization hierarchy. So, let's move on to the disadvantages. Loss of time due to adjustments. O, sabi ko nga doon sa promotion from within sabi ko nga doon na familiar with little loss of time. So, dito naman is loss of time due to the adjustment. Dito masabi natin na kailangan ng adjustment ng bagong employee para ma-adapt niya kung ano yung nararapat o kung anong gagawin niya sa isang organization. So, kung sakaling bago lang siya, kailangan niya mag-training, kailangan niya ma-adapt, kailangan niya pakisamahan yung mga dapat niya pakisamahan. So, ayun yung disadvantages nun. Parang kailangan niya pa mag-adjust kung mag-adjust kung ano nga ba yung gagawin niya sa isang organization. So, destroy incentives
of present employees to strive for promotion. So, sabi nga dito na hindi na sila nagpro-promote ng employees. So, dito, na-destroy or nawalan ng opportunities yung mga present employees na tumaas sa isang ranggo. So, dito, magkakaroon ng disadvantages kasi nga nasisira yung opportunities nga nila. So, hindi na sila magkakaroon ng promotion na nagre-resulta ng parang kawalan ng gana sa pagtatrabaho. Kaya, disadvantages siya. Last is no information is available if the applicant can be blended with the rest of the group. So, dito nga, sinasabi ko kanina na bago lang siya, tapos kailangan niya pakisamahan. So, kung sakaling hindi niya pwedeng, no information daw na available sa kanya. So, bali, wala siyang information about sa mga taong nakakausap niya, nakikihalubilo siya. So, mahirapan siya makipag-blend sa ibang tao. Malay mo, hindi siya komportable na makipag-usap doon sa taong yun kasi nga hindi niya nga alam kung ano siyang klaseng tao, kaya mahirap mag-hire ng ibang tao ng sa labas kasi nga kung sakaling mag-hire tayo sa labas ng tao na mag-feel sa organization natin, mahirapan talaga yung taong yun. Kasi, kailangan niya pa mag-adjust kung sino yung, makipag-blend. Malay mo na, makipag-blend siya, tapos di naman pala siya gusto ng ibang employees. So, bali, mapipilitan na lang siya mag-quit. So, ganun lang yung, external hiring, pati promotion from within. So, promotion from within, nagpo-promote tayo para ma-fill yung vacancies of yung sa organization natin, and external hiring is nag-hire tayo sa labas, and yun lang. And next is recruitment policy. Thanks. So let's proceed to our next topic. It's about policies. Okay. Recruitment policy refers to a specific guidelines and body of policies to guide the action of the personnel staffs who might pursue recruitment. Isa itong patakaran o gabay sa pagkuha ng mga bagong empleyado, at isa itong rule book na dapat sundin ng lahat ng sangkot sa proseso ng paghahanap ng tao. Ginagawa nitong patas, transparent at pare-pareho ang pagpili ng mga bagong empleyado. Okay, next is scope of recruitment policy. Among the important matters that recruitment policy should cover are as follows. Ibig sabihin nito ay ito yung mga important matters na nagko-cover sa recruitment policy or nagsisilbing gabay. So, we have 6. Let's start to first. Intra-organization, recruitment, written policy that preferential action on internal recruitment. Ibig sabihin, mas binibigyang priority ang mga empleyado na nasa kumpanya o tinatawag nating intern na kapag may bakanting posisyon ay sa kanila muna ito ibibigay. Also, paraan ito sa pag-alaga sa ating mga empleyado at paghihikayat na mas ipakita nila yung kakayahan nila sa ating kumpanya. Next is numbers 2 is recruitment of workers relative. Policies regarding relatives of incumbent workers. May mga patakaran tungkol sa pagkuha ng mga kamag-anak ng mga empleyado. Isa rito ang may mga hindi pumapayag na kumpanya na kumuha
ang empleyado ng kanilang kamag-anak kasi maaaring makaapekto ito sa trabaho. Malay natin hindi pala okay yung kamag-anak na ito, tapos pareho pa nilang madali yung o maapektuhan yung trabaho. Pero nagbibigay sila ng exception para sa mga bihirang mga tao may natatanging kasanayan at kaalaman. Kung nakitaan ba nila nito ng katangian, maaaring ipasok yung kamag-anak na ito. Like example, yung kapamilya ko, which is my mother and brother, na yung mother ko ay nagtatrabaho sa isang kumpanya at kinuha niya naman yung kuya ko para magtrabaho doon. Kasi nakitaan din ng mother ko na tingin niya naman ay kaya ng kapatid ko, since yung kumpanya din naman ay nakitaan siguro yung kuya ko ng isang kakayahan or katangian dito sa trabahong ipapasok nila. So doon ay natanggap yung aking kuya. So, dito talaga natin maipapakita na depende sa kumpanya kung magpapasok ba sila ng ganito or hindi. So, next is, number 3 is recruitment with age limit. Recruitment policy with regards to certain age level. May mga organisasyon o kumpanya na may mga particular na limitasyon sa edad para sa ilang mga trabaho. Maaaring dahil ito sa mga legal na pangangailangan, physical na hiningi ng trabaho, or depende o dahil sa patakaran ng isang industriya o kumpanya. Sorry po. Like example po, mayroon kasing mga kumpanya na nagbubuhat ng mga malalaking bagay o nagpapatakbo ng mabibigat na makinarya. So, dito ay para masigurado lang ang kaligtasan ng mga empleyado na ang tinanggap ng isang kumpanya ay saktong-saktos o bagay talaga sa kanya yung trabaho na ibinigay. So, ayan po yung tinatawag nating age limit. So, the next is consideration of work. Like, experience is emphasizing the need of work experience. Dito naman po ay binibigyan diin ng mga patakaran na ito ang kahalagahan ng karanasan sa pagkuha ng mga tao para sa particular na mga trabaho. Ibig sabihin, mas pinapahalagahan po natin yung karanasan kasi mostly na kapag nagpapasa ng biodata, mas tinitignan po natin yung work experience ng isang tao or ng nag-a-apply. Like example is, ang isang kumpanya ay naghahanap po ng isang marketing assistant. Mas binibigyan natin ng prioridad ang mga nakapagtapos ng marketing dahil saktong-sakto po ito at maaari ring marunong ito mag-market ng isang produkto o bagay, at dito ay nagkaroon ng chance na mapatunayan ng isang nag-a-apply or empleyado na maipakita yung kanyang kakayahan. So the next is recruitment from competition. Policy to lure workers of the other companies. Dito, binabalangkas ng patakaran na ito kung paano makuha ang mga empleyado mula sa mga katunggaling kumpanya. Maaaring kasama rin rito ang pag-alok ng mga mapagkompetensyong sahod, benepisyo at pagkakataon para sa pag-unlad nila sa karera. Maaaring gumawa ng isang kaakit-akit na alok sa trabaho ang isang kumpanya. Like example, ang isang kumpanya ay naggawa ng isang kaakit-akit na alok na trabaho. Sabihin natin ang kumpanyang ito ay tech
technology, nagawa sila ng isang malaking signing bonus. So, dito ay maaakit ang mga mahuhusay na engineer or sabihin nating software engineer na mag-apply sa kumpanya na ito dahil malaking benefits din ito. So, meron din naman po tayong tinatawag na o sinasabing hindi tumatanggap galing sa ibang kumpanya kasi maaaring isipin ng kumpanya natin ay sabihin is baka kumukuha lang to ng ideya o may ibang pakay upang masiraan yung kumpanya natin. So, depende rin uli ito sa sitwasyon na mangyayari since marami talagang sitwasyon na maaaring mangyari gaya nito tsaka ng recruitment with about sa kamag-anak. So next is offer recruitment policy to recruit from all sources of applicants. Ibig sabihin lang po nito ay nangangahulugan nito ng malawak na pag-anunsyo ng mga bukas na posisyon at pagtanggap ng mga aplikasyon mula sa lahat ng kwalipikadong tao or anuman ang kanilang background. Also, tinitiyak na may pagkakataon na ang lahat ay makapag-apply o magkaroon sila ng trabaho rito. Since nabanggit nga ito, magbibigay na rin ako ng example. Bilang kunyari ako po ay isang owner and dito ay nag-post ako sa isang social media or any apps na sabi ko ay kailangan ko ng trabahador. So dito ay maaaring kung sino ang mag-apply at pagkakataon nga ng lahat na makapag-apply at dito ay maaari silang matanggap o may kasiguraduhan po tayo na magkaroon sila ng trabaho. So ayan, ito po yung policies at sana po ay may mga natutunan tayo na about sa safety kapag tayo po ay nagtumanggap ng mga panibagong empleyado. So, yun po. So let's proceed to the next part, which is scouting and inviting the recruits to apply. So let's determine first what is scouting. Scouting refers to the process of searching for and evaluating candidates often with specific skills or talent for a particular role or organization. So dito sa scouting, inaalam lang natin yung mga potential candidates na pwede nating ipasok sa companies, which parang hiring din siya or recruiting, pero dito hindi yung mismong mga candidates na lumalapit sa atin, kundi tayo yung pumupunta doon sa kanila, tapos bibigyan natin sila ng invitation. Kadalasan natin itong makikita sa mga di ba yung mga gagraduate pa lang tapos mga top notchers sila, may mga companies na nag-i-scout sa kanila tapos bibigyan na lang sila ng invitation para doon na mag-apply sa company nila. Yan, ganun yung pag sinabi natin scouting. So let's proceed. Yung sa number 1 is the vacancy of the job leads to work invitation. So dahil nga sa kakulangan dun sa employee, yung mga company humahanap na sila ng mga possible na employee nila, tapos bibigyan na lang nila ng invitation. Yan. Tapos sa number 2, personal invite the applicants. So dahil nga na-scout na nila yung mga applicants, bibigyan nila ito ng invitation para mag-apply na dun sa kanila, which is competitive naman kasi maraming company gumagawa nito kasi nga alam na nila na skilled yung candidates, so papasok na talaga nila dun sa kanila. Tapos mostly ginagawa lang rin is online job posting and recruitment are done via internet. So nagpo-post sila. So nakaranas na ako nito nung grade 12, pero hindi naman talaga siya ganun, pero masasabi pa rin natin siyang scouting kasi nga yung mismong HR ng company yung nag-send ng dun sa amin, tapos hinire nila kami nung summer job kasi need rin nila ng trabahador talaga. Yan.
Next is, the invitation should be attractive. Siyempre, expectation ng company nyo na magagaling nga yung participant na ipapasok nyo. So, dapat hindi sila ma-disappoint sa bibigyan nyo sa kanilang invitation, which is matatapatan nyo yung skills nila. Kasi isipin mo yon, hindi mo mapapantayan yung ano nila. Siyempre, hindi sila papasok doon sa ano nyo pag medyo mababa yung standard nung binibigay nyo sa kanila. Tapos hindi nyo mamabatch yung ano nila. So, paano na lang yan, di ba? So, number 5 is better qualification. So, dahil nga magagaling na yung kukunin nyo dun sa labas, syempre, better qualification talaga yan. Tapos, alam nyo na yung mga skills na ipapasok nyo kasi nga, sinala nyo na sila di ba? Ganun. Next is, number 6 is, but some of the companies include negative aspects of the job. Siyempre, pag papasok sila doon, hindi naman pwede na sinasabi nyo lang sa kanila yung magandang bagay, tapos pagpasok nila doon, meron palang ganun, di ba? So, dapat sasabihin nyo rin yung mga negative aspects ng mga job nila. Kasi hindi naman na pwedeng maganda lang, aalis din sila nun kasi hindi nila ina-expect ganun pala yung doon sa company niya. An example lang dito ni ma'am is yung doon nga sa overtime, which is good naman kasi some of the workers, hindi talaga nila gusto yung overtime kasi nga, pangit din kasi yung na-overwork Tapos, yung iba naman gusto nun kasi nga mas mataas yung sahod. Pero, yung iba, pinaprioritize nila yung well-being nila kaya ayaw nila yan. Dapat isama nyo yun dun sa job description or dun sa invitation na ibibigay nyo sa kanila para hindi na sila ma-disappoint pag pumasok na sila dun ng mismong company. So, bakit nga ba ginagawa yung scouting ng mga company? Number 1 is reduce time and cost of hiring. Kasi nga, bawas na yung pipiliin yung pagpipilian nyo na trabahador. Kaya konti na lang yung magiging time and cost nyo. For example nito, di ba, pag nagbigay kayo ng job hiring, siguro mag-a-apply doon 10. Pero, kapag sa scouting, pwede kayo pumili ng napaka-specific lang na participant, kunyari, 3. So, less na yung time nyo ng 70%, 30% na lang kasi yun na lang yung interview nyo. Number 2 is acquiring top talent. Since magagaling na nga yung na-scout nyo, mas magaganda yung talents na maibibigay nila sa inyo kasi sila yung mga better qualified. Tapos yung next one is gain competitive advantage. Ito naman yung mas maganda yung magiging advantage dun sa ibang mga competitors niya na company dahil nga magagaling nga yung talent na pinasok nyo dun sa inyo. So, mas better yung competitive advantage nyo sa kanila. Kasi mas pili nga yung sa inyo tapos dun sa iba. Pero pwede rin naman pero mas magiging better lang yung sa inyo kasi nga mas magagaling na yung napili nyo. Kaya better talaga yung advantage nyo. Proceeding to the next one, and this time, pag-uusapan naman natin ang unang step sa hiring process, which is the screening applications and applicants. So, ito yung stage kung saan pinipili ng mga employer kung sino ang may chance na makapasa sa susunod na hiring process. Alaman naman natin na sobrang daming nag-a-apply sa isang job opening. Minsan, hundreds or sabi nga even thousands. So, paano pipiliin ng employer kung sino ang tatawagan for an interview? At dito na nga pumapasok yung tinatawag nating screening. So, let's understand this process para alam natin paano ma-improve ang chances natin na matanggap sa isang trabaho. So, why screening is important? So, bago pa man tayo umabot sa interview, kailangan muna nating makapasa sa application screening. Sabi nga, para itong first level ng exam na kapag hindi tayo pumasa, hindi na tayo makakarating sa next level o makakapag-proceed sa susunod na round. So, screening helps companies save time and effort. Hindi naman kasi pwedeng tawagan ng isang company lahat ng applicants. Instead, they check kung sino lang ang pasok sa qualifications. But take note, hindi ibig sabihin na automatic rejected ka na kapag hindi ka natawagan. Baka lang naman kasi hindi lang swak yung experience mo sa job na ina-applyan mo. Kaya nga, mahalagang alam natin paano gumagana ang screening para alam din natin kung paano tayo makakapag-improve ng mga resumes at applications. So ito, una,
screening of applications. Ang unang ginagawa ng HR o hiring manager ay yung pag-check ng resumes at application forms ng mga applicants. Dito pa lang may mga na-filter out na agad. Kasi for example, kung ang hinahanap ng isang company ay isang accountant, pero ang applicant ay may nursing degree, syempre automatic disqualified na siya kasi hindi nga naman tugma yung qualifications na meron siya doon sa job description. Kaya sabi nga, tip lang, bago mag-apply, siguraduhin muna natin na pasok tayo sa minimum or pasok yung qualifications na meron tayo sa minimum requirements ng job na meron doon sa isang company. Second, who gets an initial interview? So, paano pipiliin kung sino ang tatawagin for an interview? Simple lang, based to sa education, experiences, skills, at company needs. Sa education, syempre, kung tugma ba yung course mo doon sa job na hinahanap ng isang company. Experience, may experience ka ba na related doon sa field? Skills, may required technical skills ka ba para ma-fulfill mo yung duty na kailangan doon sa job? And next is company needs. Fit ka ba sa company culture? Kung wala sa listahan na yan, meron ang isang applicant or tayo, syempre, sa screening pa lang, bagsak na tayo or hindi na tayo makakapasa. So, third, qualification match. Isa pang importante, happy ako ulit. Isa pang importanteng titingnan ng employers ay kung match ba talaga ang background ng applicant sa job. So, imagine mo, mag-hire ka ng teacher pero wala siyang teaching experience. Siyempre, hindi siya magiging effective doon sa trabaho. Kaya sa screening pa lang, tinitingnan na kung magiging fit ba talaga ang isang candidate sa trabaho. So, next, educational requirements. May mga trabaho na may strict educational requirements. For example, hindi ka pwedeng maging engineer kung wala kang engineering degree. So, kapag kurang ang educational background mo, automatic, disqualified na sa screening. Ganyan talaga, may mga company na mahigpit sa mga bagay-bagay. Swerte yan na lang talaga, sabi nga. So, ito naman. Lack of relevant experience. Mahalaga din ang experience, sabi nga. Siyempre, lagi naman. It is true. Kasi, for example, kung isang company ay naghahanap ng marketing manager, mas pipiliin nila yung may experience na kaysa naman doon. Yung may experience na sa marketing kaysa doon sa fresh graduate pa lang. Pero sabi nga, don't worry, para sa atin, na mga students pa lang, na makakatulong yung internships at part-time jobs para magkaroon pa rin tayo ng experience. At sabi, pwede naman magamit yon as reason para matanggap nga or kung hanapan tayo ng experience bago tayo lumabas doon sa real-world job market na sinasabi natin. Then, ito naman, physical requirements. May mga trabaho na may height, weight, fitness requirements at iba pa. So, for example natin dito sa mga flight attendants, kailangan may minimum height para maabot yung overhead compartments. Nabubulol. So, next, dun sa mga security guards o military, syempre, kailangan physically fit or malakas ka or may capacity ka to perform the duties doon sa klaseng trabaho na yun. Sabi nga, hindi naman yung discrimination kasi kadalasan may mga practical reason din talaga kung bakit may mga ganoong requirements sa trabaho. Then, ito naman, language or technology or technological skills. Sabi, in today's world, language at technical or technological skills are super important. Ito yung example natin. Kung call center job, dapat fluent ka sa English. Kung IT job, dapat marunong ka sa programming or specific software. Kaya, sabi nga, abang nag-aaral pa lang tayo mga students sa college or kahit sa mga lower grade, maganda na magkaroon tayo or mag-develop tayo ng additional skills para mas mataas or tumaas yung chances natin na matanggap sa mga future jobs or careers na gusto natin. Next, acceptance of job conditions.
Sabi, hindi lahat ng trabaho ay madali. And totoo naman po. Sabi nga, minsan may mga trabaho na kailangan ng night shifts tulad na lang mga nurses, ng call centers. Meron ding mga trabaho na kailangan ng frequent travel or palaging palipat-lipat ng mga lugar or mga bansa. Katulad ng mga sales job. Meron din namang high pressure na environments. For example, sa mga emergency responders. So, kung ang isang applicant ay hindi willing sa mga ganitong work conditions, syempre, at malamang, hindi siya matatanggap sa trabaho. Then, itong public service eligibility. Para naman sa mga gustong magtrabaho nga, sabi sa government, madalas nire-require yung civil service exam. Kung wala tayong eligibility, hindi tayo magiging qualified sa maraming government positions. Kaya kung plano nating pumasok sa public service, mainam parang daw na maaga pa lang, maganda na tayo para dun sa civil service exam. So, ayun nga. So, in conclusion, bakit mahalaga yung screening? Summary, screening applications is a crucial step sa hiring process. It helps companies find the best candidates while making sure na yung mga applicants ay pasok sa requirements ng job. Para naman sa atin, ng mga students pa lang at bilang mga future job seekers, importanteng alam natin paano gumagana yung screening para ma-improve natin yung mga resumes, experience, at skills na meron tayo at gusto nating magkaroon. Yun nga, the job market is very competitive, pero kung alam natin ang tamang approach, mas malaki yung magiging chance natin na matanggap sa trabaho na gusto natin. So, moving on, dito na po tayo sa types of tests in recruitment process. Bakit nga ba mahalaga na gumamit yung mga recruiters or yung mga employers ng iba't ibang mga tests para malaman nila kung sino yung suitable applicants sa isang job, no? Kagaya nga nung nabanggit kanina dun sa selection, kapag ginagawa natin yung iba't ibang mga bagay na ito, may ensure natin na yung mga applicants na mapipili natin ay suitable doon sa position o sa job na i-assign natin sa kanila. At isa pa, makakasave din ito ng time and resources. At gusto ko lang pong idagdag na kapag gumagamit tayo ng test sa lahat ng applicants, mababawasan or malilesen yung subjectivity and bias. Kasi, yung criteria natin at yung requirements natin ay pantay-pantay sa lahat at applicable sa lahat ng applicants, no? So, ano nga po ba yung iba't ibang mga types ng test sa recruitment process? Unahin po natin yung mental ability and skill test or otherwise known as cognitive test. So, this test will determine the employee's capability and the ability to cope with the mental and skill processes involved in the job. So, alam naman natin na sa different job positions ay may corresponding skills and abilities na dapat ay meron yung isang potential employee, no? O kumbaga, kailangan may skill set sila. Halimbawa, nag-hire yung isang company ng forklift operator kasi ang need ng forklift operator ay kailangan niyang i-move yung iba't ibang mga inventory from one place to another, no? So, sa warehouse po ito, no? So, kailangan na ang ma-hire nila na forklift operator ay skilled talaga kasi may potential na malugi yung business kapag yung paggamit ng forklift ay sumala, no? Domino effect yun sa iba't ibang mga inventory, no? At nangyayari talaga yan sa totoong buhay sa ngayon, no? Kaya dapat ni-ensure ng mga recruiters or yung mga employers, yung mga i-hire nila ay dapat skilled dun sa job na iyon. So, they are used in recruitment to assess a candidate's cognitive abilities, problem-solving skills, and other competencies crucial for job performance, helping employers make more informed hiring decisions. So, talagang mahalaga ito, no? Mental ability and skill test. So, makikita natin dyan sa picture na may isang nurse or caregiver na ina-assist niya, no? Yung isang patient, no?
Kaya kitang-kita naman natin sa kanyang facial expression na may empathy siya at mabait yung kanyang pakikitungo, no? So, fit na fit talaga siya sa job na yan at kitang-kita naman natin na skilled siya at nag-enjoy siya dito. Tapos yung kita naman natin, no, yung patient niya, no, talagang nare-relax, no. So, moving on, dito na po tayo sa next, intelligence quotient test or yung IQ test, no. Measures of someone's intellectual potential. IQ tests provide a standardized measure that can help eliminate bias in the hiring process. They can serve as a uniform benchmark against which all candidates are assessed, making it easier to compare applicants. So, isang example dito ay yung halimbawa, nag-hire yung isang company ng mga accountant. So, as an accountant, dapat skilled ka sa mathematics or sa math, no? Kasi, yun yung basic na requirements ng isang accountant, no? So, magagamit po natin yung intelligence quotient test para ma-measure natin yung ability or yung potential ng iba't ibang mga candidates or potential employees natin, no? Kasi crucial yung na ma-hire natin yung tamang tao dun sa position na accountant kasi kapag may kulang dun sa financial report ay maaaring magka-problema dun sa operations ng buong organizations kasi money is one of the most important, no, na resource para tumakbo yung isang organization, no, or isang company. So, kagaya nga po ng makikita natin dyan, isa yan, yung picture na yan, isa yan sa mga questions sa intelligence quotient test, no. So, kung alam nyo po yung sagot, no, comment down below kung ano yung sagot. A, B, C, D, or E. So, moving on, dito na po tayo sa emotional quotient test. Measures the one's ability to understand, use, and manage own emotions. Emotional intelligence test uncover traits like empathy, resilience, and adaptability, improving hiring outcomes and workplace collaboration. So, bigyan natin ng isang example, no. Halimbawa, ikaw ay isang teacher, no. So, alam naman natin na yung mga teacher ay iba't ibang tao yung nakakasalamuhan, no? Kailangan nila makisama sa iba't ibang mga tao, either yung mga students, yung mga kapwa nila, fellow teachers, co-teachers nila, at yung mga higher-ups nila, no? So, para maging isang successful na teacher, kailangan na sa kabila ng mga deadline or yung mga kailangang gawin ng mga activities, ay kailangan ma-maintain yung cool-headedness at yung dapat calm and collected pa rin siya, no? Para ma-manage siya yung kanyang emotions, no? Kaya nga, naka-emphasize po dito yung resilience and adaptability. Kaya, yung mga teachers natin, kitang-kita naman natin na ginagawa nila yung lahat para sabihin na nating maintindihan ng iba't ibang mga students yung iba't ibang lessons. Either nagpapagame sila or gumagamit sila ng questions, iba't ibang mga questions and strategies so that the students can learn or to digest the different topics, no? So, kaya important din yung emotional quotient test, no? Kasi kahit gaano ka-skilled or kahit gaano ka-knowledgeable yung isang applicants natin, kung emotional naman siya or sabihin na natin na yung emotion niya ay hindi niya na-handle ng maayos, baliwala rin yun kasi hindi niya magagamit or hindi niya ma-utilize yung kanyang ability kasi hindi niya panaayos yung sarili niyang emotion. So, kita naman natin, no, yung isa sa mga sample questions sa emotional quotient test. Halimbawa, I am very good at identifying the emotions I am feeling. So, may isi-shadean po kayo dyan, no, inaccurate, accurate, tapos may other questions pa, no. Halimbawa, I sometimes find it hard to figure out how people around me are feeling. So, yan po yung isang example ng emotional quotient test. So, applicable po ito, hindi lang sa pagiging teacher, kundi sa halos lahat ng jobs, no? Kasi lahat naman ng jobs ay nagdi-deal sa people, no? Within the organization or outside the organization.
So, ito ay isa rin sa mga mahalagang factors na dapat i-consider ng mga employers or yung mga recruiters. So, last but not the least is computer test. Measures the technology intelligence of an applicant. Alam naman po natin ngayon na sa 21st century changing world. So, technology na yung isa sa pinaka na-utilize ng iba't ibang mga organization and company. Halimbawa, sa pagpasok pa lang ng mga company, ng mga employees, rather, naka-biometrics na, no? Yung iba, fingerprint na lang, tapos, yun na yung magsisilbi nilang time in or time out. At computer skill tests are used in recruitment to assess the candidate's proficiency with essential digital tools and software, ensuring they possess the necessary skills to perform job duties effectively and efficiently. Alam naman natin na halos lahat ng mga job positions ngayon sa modern world ay nagre-require ng technological skills kasi yung technological advancement sa ngayon ay napaka-advanced na, no? At rapid ito, nagbabago ito ng mabilis. So, kailangan lahat ng employees na kadalasan, lahat ng employees na kinakailangan ng mga company ay yung mga skilled sa computer. Halimbawa, naghahanap ang isang company ng web developer. So, kailangan yung makipili ng isang company ay skilled sa programming. Alam niya yung mga different languages, coding languages, para magamit niya dun sa situation or sa web development, no? So, makikita naman po natin dyan sa next slide na isang question, no? How do you open a new window in Google Chrome? So, kung alam niyo po ang sagot, pwede niyo i-comment, no? So, yun lamang po, no? Sa kabuuan, nakita po natin, no, yung iba't ibang mga test na ginagamit sa recruitment process. At nakita natin, no, na napakahalaga na magamit ito, mga test na to, para sa pag-identify ng suitable candidate sa isang job or position. So, that is all. So, proceeding to the next topic. So, our next topic is selection and its process. Ano nga ba yung selection and bakit nga ba kinagawa pa yung selection na tinatawag natin? Okay, so selection is the process of choosing the best applicant suited to fill in the job. So, nakapag-hiring ka na. Ngayon, proceed tayo sa pagpili ng mga applicants na pinagpapagay sa posisyon na kinakailangan sa company natin. To identify and hire individuals who possess the necessary skills, knowledge, and experience to contribute effectively to the organization's goals. Ayan, dito na natin makikita kung may skills pa itong mga taong to for the job, kung may alam na pa o experience, para naman nakapagtrabaho na to sa ibang company with the same job. E di mas ayos, di ba? O baka naman fresh graduate pa lang. Ito yung mga naghahanap pa lang ng experience and from the scratch talaga. To contribute effectively to the organization's goals. Dito na tayo pipili ng mga tao na sa tingin natin may malaking ambag sa goal ng company. Bale, meron tayong tatlong process ng selection. First ay yung selection interview, then physical and medical examination, and yung final interview. Iisa-isahin natin yan. Una ay yung selection interview. These are the interviews conducted with candidates who have been shortlisted and are being considered for the job. This is done after the mental ability and skill test. After ng mga test na nabanggit earlier, ito yung mga sunod na pagdadaanan ng mga applicants. Deeper background check. Dito yung i-check na natin yung mga background ng applicant, kung totoo pa yung mga pinaglalagay nila sa resume nila. Ito na rin yung time kung saan maaaring tawagan na yung mga references na nakalagay sa resume mo. Tapos tatanungin ng mga bagay-bagay about sa'yo. Like attitude mo sa trabaho, masipag ka ba, mapait pa, kung mapagkakatiwalaan ka ba. May mga ganun. But in my case, nung nag-a-apply ako for the summer job, mukha namang wala silang tinawagan.
out how the applicants views working in the organization. Ito na-experience ko to. Tatanungin ka ng mga nag-i-interview sa'yo kung ano yung mga magiging ambag mo sa company nyo. And determine better qualities of a worker. Ayan, tatanungin din if may idea ka na ba sa magiging trabaho mo sa company. Kaya big help din sa akin na nagtrabaho rin sa yung mother ko. Kaya mas may naging idea na ako kung ano yung or paano yung gagawin ko nung nag-apply ako sa isa sa mga company to. So next tayo, physical and medical examination. This step ensures that candidate is physically and mentally fit for the job requirements. After ng selection interview, proceed na kayo sa hospital niyan for physical and medical exam. Sa company na in-applyan ko, sakot na nila yung mga medical examination, tapos may mga binigay lang sila na maliit na papel sa amin bilang patunay na galing kami dun sa company na yun. Di ko na nakuha yung result naman kasi yung resulta diretso na rin sa company. So, ito yung mga dahilan kung bakit need pa natin mag-medical exam. Una na dyan yung avoid accident in the workplace. Siyempre, para maiwasan yung mga aksidente, katulad ng may mga hika pala or allergies. Tapos, nilakay siya dun sa mausok ng trabaho or dun sa part na mag-trigger yung allergies niya. Dahil yun, malaman ng company para maiwasan rin na mapahamak kayo. Absenteeism due to poor health. Talagang mahalaga na healthy ka if maka-apply ka kasi may malaking chance na di ka tatanggapin kapag nakita sa medical exam na di ganun kalakas yung katawan mo. Kaya nga nang sabi rito, kapag you're in a poor health, it can lead to absenteeism. Kumbaga, laking absent kasi may sakit, which is hindi pwedeng laking ganon. Especially dun sa mga production area. Pag natatagdagan yung tao, natatagdagan din dapat yung mga gawa nila na products. Kung pa-absent pa yung nadagdag, yung mga natirang present sa production, yung kailangan magtrabaho ng mabilis para lang ma-meet yung bilang ng products na dapat ma-produce within that day. Loss of productivity due to illness or fatigue. So, present nga pero halos wala namang nagawa dahil masama yung pakiramdam o madaling mapagod. Hindi naman yan may iwasan pero hindi makanda na laking nangyayari kasi nga the more yung employees, the more din dapat yung natatapos na trabaho. Spread of disease to others in organization. Ayun, baka makahawa ka pa if ever na may nakakahawang sakit ka pala. Mas mabuti na rin na may mga physical examination para ma-inform din naman tayo about sa kalagayan ng katawan natin. Okay, next sa physical and medical examination is yung final interview na. The last stage in the recruitment and selection process, choosing of the best applicant based on the series of tests conducted, physical and medical examination. The hiring manager or panel of interviewers assess the top candidates to make a final decision. Dito naman, madali na lang naman yung mga questions dito. Here na rin nila aalamin kung saang specific job ka ba nila ilalakay base sa mga sagot mo. Pwede ka na rin magtanong dito about some clarification about sa company and other related stuffs. So, ayun lang for the selection and its process. Proceed tayo sa rationale for sound employee selection. So thank you so much for our other reporters. Let us now move on to rationale for sound employee selection. But first, what is rationale? Rationale is the reasons or basis. So just as the title states, rationale for sound employee selections are our reasons as employers or our basis when it comes to choosing what kind of employees or what employees should we choose for the job. Because we can say that a company's success depends largely on what kind of employees they hire. So a sound employee selection ensures that the right people are hired for the right job.
So, we need a sound judgment or sound decisions when it comes to choosing our employees, because a sound judgment refers to our capability or ang abilidad natin para makagawa ng wise, well-thought, or logical choices based on our critical thinking and reliable information. So, we can say that here are some things that what an employee should look for when it comes to choosing our employees. So, number one, employers must look for employees with potential. So, as employers, we should look for candidates that have the skills, the knowledge, and potential for growth in the company. We should not only look at the surface, because potential is something or one thing that cannot be seen with the naked eye. It is demonstrated through their actions or performance while in the job. So, as employers, we can ask ourselves this question: do they have, or do these people have the capabilities to adapt to the never-ending development in the industry? Of course, hiring employees with long-term potential reduces turnover and ensures stability within the company in the present or in the organization, here in the present and in the future as well. For example, we are a company na nag-hire or naghahanap ng isang marketing assistant. We could look for someone who has the creativity, analytical skills, and even the willingness to learn. Because kahit na wala pa silang much experience, kasi experience can be earned along the way. So for number 2, employers must preclude the hiring of problem workers. Preclude as in meaning well to avoid. So as employers, we should avoid hiring individuals that may cause issues in the workplace, such as their poor work ethic, lack of discipline, or even causing conflicts with their colleagues or co-workers around them. So we can avoid this by conducting background checks, interviews, and even reference checks to see if they have like potential red flags that may cause issues or problems within the organization. So now moving on to number 3, employers must get the best out of the pay scale of the job. Meaning dapat po as employers, yung binibigay niyo po na sweldo when it comes to your employees is dapat nagma-match sa kanilang qualifications or yung performance na binibigay nila sa job. So as employers, you should ensure that you hire candidates whose skills and knowledge match the salary offered for the job. Kasi dapat po nating ina-avoid yung overpaying underqualified workers or pwedeng underpaying yung higher skilled workers kasi it may cause dissatisfaction and performance issues in the workplace. Kasi as employers, dapat ina-ensure po natin na yung investment in which yung salary nila is dapat po same po sa kung anong kind of level na let's say services or qualifications or performance na binibigay po ng isang employee para po sa kanilang job. So lastly, for number 4, the employer preference and employee personality. Employers often consider personality traits na nag-a-align sa kanilang company culture and even dun sa mismong job requirements. Kasi some jobs require higher patience, dapat mataas pasensya mo, or even leadership skills. So like I said, some jobs require specific personality traits such as leadership, teamwork, patience, creativity, etc. Because these personality traits of their employees help the company or the organization to fulfill their goals and objectives much more faster because their employees have or also wish the same with the company and has mutual understanding of their job. Therefore, they can perform more efficiently and effectively. So that's it. That is it for rationale for sound employee selection. Thank you so much for listening, and now let's proceed for the next reporter or the next topic. Okay, proceed naman tayo sa last part ng ating topic, which is the job placement or appointment to a position. Ito na yung mismong ilalagay tayo sa position or sa trabaho na pinasukan natin. So, syempre, as an employee, dapat mayroon tayong alam tungkol sa organization or sa company na pinasukan natin. At gusto ko muna i-share yung experience ko sa second job ko as a working warehouse operator. Sorry. As a warehouse operator sa Glory Philippines. Nung nag-apply ako sa Powerlane talaga ako. Agency ako ni Powerlane. Galing ako kay Powerlane. Then, inassign niya ako kay Glory. Then, one day process kami kasi urgent hiring yon. That kinabukasan orientation ako. Then, nung inorient ako is, meron sa amin pinanood na video tungkol kay Powerlane at kay Glory. Doon ko nalaman na
kung paano nagsimula si Glory, kung gaano na siya katagal, kung ilan yung mga buildings na meron sila. At doon ko rin nalaman yung mga process of works nila, ganyan. Tapos doon ko rin nalaman kung ano yung mga possible na mangyari kapag hindi na proper uniform, ganyan. So, ito na nga, ipapasok ko na dito yung 3 information na dapat alam natin as an employee. Siyempre, i-connect ko siya sa experience ko as a warehouse operator nung nag-orientation na ako. First is familiarization with the organization. Ito is the process of getting to know the organization structures, culture, policies, and procedure. So, ito na nga yung sa may structure. Dito natin malalaman kung gaano nakatagal or kung paano nagsimula yung company na pinasukan ko. Then, dito rin natin malalaman yung mga ilang building ba ang meron sila. Next is culture. Ito yung isa pa ko pang mga napanood dun sa video is yung mga anniversaries nila. Every anniversaries nila is nagbibigay sila ng bigas, ng pagkain sa mga employee. Yun yung kay Glory. Then, sa team building, every year meron silang team building. At sa Christmas party, ganyan. So, nung ko nalaman na ang saya-saya pa lang, nung pinanood ko, sobrang saya pa lang ng team building nila, ganyan. Tapos, process or procedure, ito yung process of work nila. So, sa process of work nila, dito ko nalaman kung ano ba paano nag-operate ang Glory. So, doon ko nalaman yung mga, si Glory is, meron siyang 3 hakbang, which is the production, then warehouse, then nakalimutan ko yung mismong tawag doon. Yun yung pinagkukuhanan nila warehouse ng mga items or ng mga parts na kailangan ni production. So, syempre, si production ang gumagawa ng mga output which is the machine. Si Glory kasi is machine ang mismong output nila. So, syempre, pag gagawa ng machines is kailangan ng parts. So, syempre, kukunin siya kay warehouse. Then, si warehouse ang magpo-provide doon kay production. Pero, syempre, si warehouse is meron din siya pinagkukuhanan, which is yun yung tawag doon. Nakalimutan ko mismo yung tawag doon Pero, yun yung pinagkukuhanan namin ng mga parts. Tapos, sila yung mga nagbabaril ng mga parts, sila yung nagpapasok ng mga parts sa computer kasi through pagbabaril, ganon. Tapos, yun yung process of work nila. Then, next is the orientation of one's duties naman. One's duties and responsibilities. Ito naman yung sa process of understanding and familiarizing oneself and specific tasks, duties, and responsibilities associated with a particular role on position. So, ito na nga yung kailangan mai-orient tayo sa trabaho na dapat nating gampanan. Nung nasa power line ako, in-orient na ako na warehouse operator yung ibibigay sa aking position. At nagbigay lang sila sa akin ng konting details tungkol lang sa trabaho ko. Pero nung mismong nasa Glory na ako, in-orient ulit ako ng coordinator ko deeply sa trabaho na dapat kong gawin. So, which is the warehouse operator. Doon sinabi sa akin na meron sa akin bibigay na sa akin na slip. Tapos, yung mga slip na yon, tinuruan ako kung paano basahin yung slip na yon, kung paano siya intindihin. Then, doon ko malalaman na kung ano yung mga i-out at mga i-in ko ng mga parts. So, doon ko malalaman kung ano ba yung mga kailangan ni production at kung ano ba yung mga kailangan ko pang kunin doon sa pinaka nagbabaril, ganun. Tapos, kasi bakit siya kailangan malaman yung responsibilities and duties na yun? Syempre, para maiwasan yung trouble. Since agency ako, once na nagkaroon ako ng trouble, magre-reflect yun dun sa performance ko dun kay power lane. Syempre magkakaroon ako ng tarak once na nagkaroon ako ng trouble.
Tapos, kapag naparami na yung trouble ko, syempre, tarak ng tarak yan sa akin. So, possible na matanggal ako sa trabaho kapag hindi ako na-i-orient ng ayos sa duties and responsibilities ko. Next is, Next is the orientation with the organizational policies and physical environment. So, ito na nga yung sa mga uniforms. Yung mga policies na dapat sinusunod sa loob ng company. Sa uniforms, kailangan naka-proper uniforms. Sa amin bilang warehouse operator, dapat naka-tuck-in kami, tapos dapat naka-hairnet kami. Naka-hairnet kami, hindi kami pwedeng nakalugay ang buhok, ganyan. Tapos kailangan safety shoes kami kasi may mga possible na mangyayari na baka mabagsakan yung paa namin, ganyan, kasi may mga mabibigat kaming parts sa loob ng warehouse, especially sa production. Next is the physical environment. So dito yung itutour na ako nung nasa may Glory na ako. Actually, nung inorient ako sa Powerlane is meron sa akin mga pinanood na videos. Pinanood sa akin doon yung mga facilities na meron ang Glory. Pero syempre, mas iba pa rin kapag itutour ka mismo doon sa company. So nung mismong first day ko is tinur ako ng aking coordinator ng pa rin naman yun, Powerlane pa rin naman yun, coordinator ko sa Powerlane. Tinur niya ako kay Glory, sa Glory kung ano yung kung saan yung production na ganito, ano yung GPI1, yung mga warehouse na yon, ganyan, kung saan yung CR, kung saan yung clinic. Basta yun, doon ka nalaman kung ano ba yung meron si Glory, or kung ano yung organization na pinasukan ko. So, bakit natin kailangan malaman tong tatlo na to? Syempre, kapag hindi tayo nai-orient ng ayos is, hindi tayo magiging effective employee. Syempre, kapag hindi tayo aware, mahihirapan tayo. So, yun po. In conclusion on our topic, first is the recruitment. Ito yung process ng paghahanap o pagpili ng mga qualified applicants sa trabaho sa loob ng company. Next is yung sources of locating and attracting applicants. Ito yung mga pinagkukuhanan ng mga possible applicants through pwedeng walk-ins, pwedeng internet, pwedeng employer referral, di ba? Next is diniscuss ni Dexter na comparison of promotion from internal hiring versus external hiring. Ito yung discuss niya yung advantage and disadvantage ng dalawa na to. Next is the recruitment policy. Ito yung mga policy na dapat sinusunod kapag nagre-recruit ang isang recruiter. Next is the scouting and inviting the recruits to apply. Ito yung pag-process ng pag-i-invite ng mga possible applicants. Syempre, through social media, employee referrals, minsan sa mga job fair din. Katulad sa amin, sa Nobeleta, every month is meron silang job fair. Yun. Yun yung scouting and inviting the recruits to apply. Next is screening the application and the applicants. Ito yung process para makahanap ang company ng mga applicants na fit do sa qualification na hinahanap nila. Dito mo rin malalaman if pasado ka ba sa initial interview or hindi. Next is the type of test in recruitment process. Ito yung tinatest yung skills ng isang applicants. Kunyari, mataas yung intelligence of quotient test mo. Syempre, advantage yung para mapili ka na isang recruiter. Syempre, diba kapag matalino ka, kukunin ka nila kasi matalino ka, advantage yun. Next is the selection. Ito na yung pagpili na talaga sa best na applicant na fit dun sa job na hinahanap nila. Then, kinonsider rin dito yung mga medical, which is, kunyari, pag malabang mata, kapag poor yung, yung health mo, katulad, especially sa mga production,
syempre pag sa mga production, mainit, ganyan. Tsaka hindi pwede malabong mata doon minsan kasi lalo na kapag yung nagsusuksok ka ng mga maliliit na mga ng mga wires, hindi pwede ang malabang mata doon. So doon pa lang is kapag malabang mata mo, possible na hindi ka mapili, 'di ba po? Next is the rationale for a sound employee selection. Ito yung mga dahilan para maging maayos yung process ng pagpili sa mga employee. And last is yung job placement and appointment to a position. Ito yung sa akin kanina na yung tatlong reason na tatlong orientation na dapat malaman ng isang employee. At ito yung dapat malaman ng mga employee para maging effective employee siya sa loob ng company. So, pag may tanong pa po kayo sa regarding on our topic, ay pwede po kayong mag-message po sa amin. Thank you for watching po. I hope you learned something.